kwento ng kadakilaan at kabayanihan, matutunghayan po natin ngayong hapon. Isang diver ng Philippine Coast Guard na kasama sa retrieval operations ng MV Kathleen B. Binawian ng buhay habang sumisisid. Si Petty Officer 3 Arman Bonifacio. Paano na ang kanyang mga maiiwan? May diferensya raw sa pag-iisip ang 30 anyos na si Sonny. Para raw hindi makasakit ng ibang tao, siya'y ikinulong. Pero ano nga ba ang pinakamataong paraan para masolusyonan ang kanyang kalagayan? At ay sa Sigera, pumayag na magsilbing ambulansya sa Pangasinan ang kanyang sasakyan, matulungan lang ang manganganak na buntis. Ang pagtulong na ito ng dating child star, hindi lang pala roon natapos. May trahedya man o wala, naway maghari sa bawat isa sa atin ang pagtulong. Ito po ang wish ko lang. Bilang isang diver, minahal ni Arman Bonifacio ang dagat. Nakakalungkot lang isipin na sa laot din pala siya malalagutan ng hininga. Bisperas ng Pasko noong nakaraang taon, naganap ang isang trahedya sa dagat. Lumubog ang MV Kathleen B matapos bumangga sa isang fishing vessel sa Cavite. Sa mahigit 70 pasahero, 46 ang nakaligtas, habang ilan patuloy pa rin nawawala. Sa mga pagkakataong ito, rumeresponde ang Special Operations Group o SOG ng Philippine Coast Guard. Pero sa kasagsagan ng kanilang retrieval operations noong January 8, inatake sa puso ang diver na si Petty Officer 3 Arman Bonifacio o Bonnie sa malalapit sa kanya. Nakita ko si Arman na unconscious. In less than 5 minutes, natakbo na siya sa barko. Naiahon pa si Bonnie ng mga kasamahan upang mabigyan ng agarang lunas, pero hindi na siya umabot pa ng buhay sa ospital. Subok na ang pagiging diver ni Bonnie. Ilang buhay na rin ang kanyang nasagip nang nanalasa noong nakarang taon ang mga bagyong Ondoy at Pepeng. Kabilang din siya sa mga sumisid sa MV Princess of the Stars. Sa payak nilang tirahan sa kainta, inilagak ang mga labing ni Bonnie. Naiwan niya ang kanyang asawang si Mabel at ang anak na si Alvin. Nakahanda ako sa kung ano man mangyari sa kanya, sa trabaho niya, pero napakaaga naman ng pangyayaring nangyari nga ito. Saka ito, sininang. Matagal nang ipinaubaya ni Mabel ang kalahati ng buhay ni Bonnie sa kanyang tungkulin. Subalit, hindi niya sukat akalain na ang dagat na bumubuhay sa kanilang pamilya ang siya ring aagaw sa kanyang asawa. Pinipigilan ko, talagang kako pa, baka hindi mo kaya kasi mahina na ang katawan mo. Di ba payat na po siya? Sabi niya, kaya ko yan, trabaho ko yan eh. Sa pagpanaw ng kanilang padre de pamilya, maituturing na pilay na raw ang kanilang tahanan. Si Mabel na lang ang mag-isang magtutuloy ng mga naputo nilang pangarap. Siguro kaya masipag din siya eh, kasi magmamanukan daw po siya doon at saka magbababuyan. Yun ang plano niya, namin. Hindi rin daw malimutan ni Alvin ang pangako ng kanyang ama nang huling magpaalam ito sa kanya. Sabi po niya, pagbalik ngayon daw po talaga bibili ako ng PSP. Kasi wala na po, yun na po. Wala, patay na po siya. Nalaman ko na lang. Sa ngayon, inuulan ng pagkilala si Bonnie. Nakatakda siyang bigyan ng full burial honors bago siya ilagay sa huling hantungan sa libingan ng mga bayani. Kaya wala mang gaanong material na pamana si Bonnie sa kanyang pamilya,
nag-iwan naman siya ng karangalan habang buhay na dadalhin ng kanyang mga mahal sa buhay. Bago siya mawala,